pulis at sumalpok na nga. Ito ang huling sandali ng 4 na binatilyong ito bago nangyari ang insidente doon sa Marcos Highway. Kung mapapansin nyo, napakabilis ng pagtakbo nila hanggang sa meron silang nakasulubong na truck at doon na nawalan na sila ng life. Kitang-kita mo talaga tsaka ramdam mo yung bilis ng pagtakbo ng sasakyan na yan. And talagang binidyohan nila ito and mukhang sinend nila doon sa kung sino man yung gusto nilang isend or baka na-isend nila sa my story bago nangyari ang hindi talaga inaasahan. Tapos, 4 silang nasa loob ng sasakyan na yan na sabay-sabay talaga na, alam mo yun, naglaho dito sa mundo. Kaya, ang pinaka-lesson talaga sa atin dito is, minsan lang tayo mamuhay, kaya alagaan natin ito. Kasi, kapag oras mo na talaga, wala ka nang magagawa. So, tignan nyo. I think, ayon sa report, 4 na binatilyo yung sakay ng sasakyan na ito na sa isang iglap, ayun, ganito na yung nangyari. And parang naipasok mismo yung kotse sa loob sa likuran mismo ng truck. So, tuloy-tuloy yung video, makikita nyo yung truck, as in pa, ano naman siya, nasa tamang lane, hindi naman mabilis yung takbo ng truck, tapos hindi naman nakakasalubong. So, yung sa likod talaga ng truck is doon talaga sila pumasok. And doon nga, parang na-scrape talaga yung buong sasakyan. And doon na nangyari ang hindi inaasahan at ito yung talagang pinaka-iniiwasan natin na mangyari doon sa loob ng sasakyan. Balikan natin yung first part ng video na kung saan maririnig mo talaga yung humaharurot na sasakyan. And yung engine ng sasakyan na ito is mapapanginig ka talaga. Yung tipong hanggang sa loob ng kalamnan mo, yung panginginig mo. Dahil oras na may biglang haharang sa harapan mo na matulis talaga yung pagharurot mo sa sasakyan. Naku, as in talaga, hindi mo alam kung ano na yung pwedeng mangyari. So, mukha namang wala siyang kasabay, hindi drag racing yung nangyayari, and mag-isa lang talaga yung sasakyan na alone na sobrang bilis, tapos nilalampasan pa niya yung mga ibang sasakyan. So ganyan kabilis, moments bago nangyari ang hindi dapat mangyari. Ito naman yung itsura ng kotse bago nangyari ang insidente sa Marcos Highway. So kapag titignan mo talaga, in good condition naman. Tapos, alagang-alaga siya kahit na medyo yung model niya is way back pa. And may mga mapapansin kang customized, lalo sa lower part. And kung makikita mo, since parang lightweight dahil kotse, pwede talaga siyang gamitin na pang karera. Ayan. Yun nga lang, hindi maganda yung ending niya kasi ganyan na siya. Nagkawatak-watak na. So, this is a very tragic ending and condolence tapos RIP sa mga kaluluwa ng mga nakasakay dyan na 4 na binatilyo. Another look ng wreckage after the incident. Makikita mo talaga na warak na yung sasakyan, no? Tsaka pumaloob talaga siya sa likuran ng truck kasi yung pagsalpok ng kotse talaga dun sa loob ng truck mismo. Yan, kaya nung nag-investigate yung mga police na na-assign dun sa area, tapos nung tinanong nila yung immediate families ng 4 na biktima ng insidente, nag-decide na hindi na daw ipupush through ng family. Hindi na daw nila kakasuhan yung driver ng truck. Kasi nga 'di ba, nasa tamang lane yung driver ng truck, tapos hindi naman siya yung bumangga. So syempre, hindi niya kasalanan according sa investigation. Tapos makikita mo din naman talaga sa video, no? And I am very sure pinakita yung footage before the incident, yung both CCTV and both sa in-upload doon sa IG stories ng mga biktima, yung nangyari na napakabilis talaga ng pag-drive nila bago sila sumalpok sa truck, no? Kaya nasabi ng police si sir na instead na mag-file sila ng case, ipupush through na lang daw nila yung preparation para sa libing ng 4 na biktima. Para sa libing, tsaka para na rin sa burol. Alam nyo, ako na katatapos ko lang mag-practice driving, siguro ang max ko lang talaga is 30 kph.
para sa akin mabilis na yon. So ako, medyo mabagal lang talaga, 20 kph, kasi syempre manual, no? And then, takot na takot akong bilisan kasi very conscious pa ako sa kalsada, yung mga ganon, tsaka ninenervous ako at pinagpapawisan pa ako. How much more kapag ganito kabilis, no? Hindi ko talaga matake. Hindi ako makahinga, siguro manginginig ako, tsaka baka siguro magdidrip yung, yung sweat ko, kasi as in, parang lilipad ka na sa feeling ng ganyan. So, ang lesson talaga natin for today is, ingatan talaga ang the only precious life na ibigay sa atin. Kasi, pag once na nasayang ito, talagang wala ka na magagawa, kundi magpaalam, and swerte mo na lang kapag you will be reborn again. Okay, so, once again, I would like to extend my condolences sa family ng apat na involved sa insidenteng yan, and may their soul rest in peace. So, ito ang talagang mabigat, tsaka parang nakaka-hurt na paalala, no? Lalong-lalo na kapag kilala mo yung mga victims, talagang this is a very sad moment. Okay, so sana may natutunan kayo dito sa video na ito, and yes, drive safely.